Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta pong busy-busy? Tunay nga po na ang Panginoon ay mabuti at siya po ay nagbigay sa atin ng kalakasan upang tayo po ay nandito ngayon upang ipapatuloy po ang pupupuri sa Kanya at pagsamba. Ako po ay natutuwa din na sa kabutihan ng Diyos ay narito tayo sama-sama upang siya po ay dakilain at sambahin po sa ngalan niya. At patuloy po meron po tayo patuloy na video streaming sa ating mga tahanan at sa mga bahay po ay tune in lang po kayo at kung may mamimiss po tayo ng mga salita ng Diyos, pwede po natin ulit-ulitin. Sarap po ulit-ulitin sa ating mga tahanan. Okay po, purihin ang Diyos at sa Kanyang salita po, mga awit 135 verses 1 up to 3, akin po babasahin. Naanyayahan ko kayong tumayo upang bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Babasahin ko po sa mga awit 135, 1 to 3. Sabi po dito, purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin, kayong mga lingkod niya. Kayong lahat na sa banal niyong templo'y pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay nararapat sa papuri. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihang Ama, sa umaga po nito, kami po'y nagpapasalamat ng yung kabutihan sa amin at ng buhay na dinagdag mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat ng kalakasan na binigay mo sa aming umaga, sa itong umaga. At pinalakas mo kami at kami narito upang ikaw po ay amin patuloy na papurihan, dakilain at sambahin. Sa umagang ito, humingi kami ng iyong gabay at ihanda mo ang aming mga puso't isipan sa mga salita na aming mapakinggan mula sa iyong alagad. Amin po itong ipamuhay at magbigay sa amin ng inspirasyon dahil po ang mga salita po ito ay galing po sa iyo. Humingi kami ng kapatawaran ng aming mga kasalanan sa iyo. Anumang pagkakasala namin sa Panginoon, linisin mo kami upang kami po palugod-lugod sa aming pagsamba sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Muli magandang umaga po sa ating lahat at nakakatuwa po at may mga bago kong nakikita mga pagsasamba sa Diyos ngayong araw. Handa na po ba tayo magsamba sa Diyos? Naway mapadala natin, makapurihan natin ang ating mga kakantahin ngayon para sa ating Panginoon. Let's sing, napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago kailanman. Yes, Lord. Napakabuti ng
ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Ang nais ko magkalaman sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Nais ko'y pagpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Taas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa mga nagarang araw, sa mga dating pa, Panginoon. Hindi ka nagbabago at hindi ka nagkukulang para sa amin, Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat, Panginoon, kung bakit namin ito ginagawa. Papurihan at pagsamba, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, kung karangalan, pangyarihan mo'y walang katulad. Purihin. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, pangyarihan mo'y walang katulad. Kasi tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Panginoon, ang hawak natin. Pupurihin ka, O Diyos,
Sisisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Dakila ka, O Diyos, Panginoon. Ikaw lamang ang aming napupurihan sa mga sandaling ito, Panginoon. Panalangin po ng bawat isa, Panginoon, na bigyan niyo ng bawat pusong susunod sa inyo, Panginoon. Pusong dulisay, Panginoon. Pusong dalisay ang aming nais. Nagbigay mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Nagbigay mo, Diyos, para sa amin. Sa pusong tapat, sa'yo'y nagmamahal. Sa pusong sa'yo, walang alinlangan. Sa pusong tinitipon na ika'y parang alam. Doon ay nakukulit sa'yo lamang. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Doon ay nakukulit sa'yo lamang. Panginoon, para sa inyo ang aming ginagawa, bakit kami nagpapatuloy sa bawat araw ng aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Sa bawat araw na magpuri kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, nandiyan kayo palagi sa mga nagdaang araw. Bagaman nahihirapan kami, Panginoon, pero alam namin, Panginoon, na kayo nasa tabi. Lagi kami ginagabayan, inaalagaan, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga nagagawang kasalanan, naiisip at nasasambit ng aming mga bibig, Ikaw at Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw ang aming tunay na Diyos.
Salamat, Panginoon. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y para malang. Kung ay napupuli sa'yo lamang. Palakpakan natin ang Diyos. Sa iyo ang pagpuli at pagsamba sa pangalan lamang na Diyos ang Ama. Ang pangalan na Jesus. Amen and amen. Morning. Po tayo ay makaupo muna. Meron mo ipapa-play na song eh. Okay. Kasi pero medyo ba nandiyan po. Bago ako share ng word. Ayun, yan. Alam ko, awit na kayo kay Lord. No? Pagpupuri sa Panginoon. Meron po tayo ng isang aawitin dito. Alam ko ay alam naman ng lahat. Ayan. Kumusta na po sa lahat. Ang mga nandito. Ang dami po natin. Kung awit na ito yung kalakasan natin sa ating mga kaluluwa, sa ating kabuuan ng buhay natin bilang sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapag kailan pa man aking kapayapaan. pangako mo, aking panghahawakan. Pangako mo, Ang tanging kong sandigan, pangako mo'y tapat. magpakailanman Ako ay di iiwan. kung pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Panginoon, Lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapag kailan pa man. tayo po lahat. Kantahin po natin, sabay-sabay. Pangako Mo'y aking paghahawakan. Pangako mo, ang tali kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan.
man o pabayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo, aking panghahawakan. Pangako mo, ang tabi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Tayo po'y manalangin. Nais namin iiyak sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Marami po kaming iniyak sa nangyari. Sa nangyari mga panahon na halos 8 buwan. Hindi po kami nagkikita. Nagkakakumustahan man, marahil. Pero salamat hindi mo kami pinabayaan. Salamat ang iyong pangako ay maaari namin pangawakan. Ikaw ang Diyos, hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan. Sa kabila na ang bansa ay dumanas na matinding pagsubok, hindi kayo nagbago sa iyong pangako. Hindi kayo umiwan sa amin. Marami po kami mga suliranin, marahil natanggap sa aming mga buhay. Marahil mga balitang mga mahal namin sa buhay na mayapa, na hindi namin mapuntahan. Mga kaibigan na mayapa pero hindi namin na silayan man lamang dahil sa ganitong pandemic. Marami kaming maaaring gawin, hindi namin nagawa. Natigil yung gawain ng pangangaral marahil ng iyong salita. Natigil ang pagkakaroon ng pag-aaral ng iyong salita upang mapalakas ang aming pagkain espiritual. Marami ang pagtigil sa aming mga buhay. Na minsan naisip namin, magpapatuloy pa ba kami? Pero ang nakita po namin, Panginoon, sa loob ng halos 8 buwan, hindi mo kami pinabayaan. Nakakain pa rin kami sa araw-araw, bagamat may mga kasalatan at may mga pagtatanong, suliranin na bumabagabak sa isip namin hanggang kailan kaya ang ganitong sitwasyon namin. Pero alam namin hindi kayo magkakamali. Alam namin, O Diyos, mahal mo ang iyong mga anak at hindi mo pababayaan sa gitna ng ganitong nararanasan natin. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa kabila na mayroon pong banta o anumang bagay na marahil nakakailang. Nais naming yakapin yung kapatid namin, hindi namin magawa. Nais naming kamayan, nais naming tapikin ang balikat para mapalakas. Pero hindi namin magawa sa kadahilan ng may ganitong mga tinatawag na dapat gawin. O Diyos, salamat po na natili kayong tapat. Kung hindi man namin mayakap, makamayan, matapik ang aming kapatid sa iyo. Alam ko po, ikaw ang Diyos na yumayakap sa amin sa kabila ng ganitong mga pagsubok. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa umagang ito. Salamat, nandito po kayo. Yun ang isang magandang katotohanan. Ang presensya niyo ay naririto, Panginoon. Dahil alam namin ikaw ay Diyos na sumasama sa iyong mga anak kapag nagkakatipon, lalo na po ang iyong mga anak.
Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka at dakilain at ibibigay namin ang pasasalamat sa iyo sa kabila na kami po ay may ganitong nararanasan. Dadalhin namin sa iyo, Panginoon, ang aming kabigatan na ito sa umagang ito. Na ikaw ang nagsabi sa amin, lumapit kami, lahat na nabibigat ang lupa, at bibigyan niyo kami ng pag-aanan sa mga pasanin namin. Sa umagang ito, maitaas lamang ang iyong pangalan, O Diyos, sa aming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kumusta na po ang mga taga-church? Tayo po'y makaupo na. Ako po ay hindi muna magtatanggal ang aking face mask kasi bagamat doon sa mga live online nakatanggal to, may nangyari ho sa ngipin ko natanggal yung aking false teeth. Kaya anyway, malakas naman yung aking boses. Kaya kumusta na po ang mga taga Gardenville? Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede naman siguro pumalakpak. No? Nandito, taga Francisco Homes 2, nandito rin sila. No? Palakpakan natin ang mga taga Francisco Homes. Taga Villa San Jose, welcome, Villa San Jose. Sabi siya, taga Villa San Jose. Si Ma'am Rose. At ang mga taga De La Costa 4. Yan, nandito po tayo sa pagsamba. Bagamat ilan lang po tayo, no? Ang pinayagan lamang po ay 50% yata, no? Mga 20. 15 lang yata tayo, 18, no? Wala pang 20. Palapit na sa 20. At happy birthday kay Brother David ngayong araw na ito. Happy birthday. Nakalimutan kitong batiin. Mabayada. Tayo po ay magbabasa ng kanyang salita at ating buksan ang ating mga Biblia sa Pilipos chapter 4 verse 4 hanggang verse 9. Yan. Pilipos chapter 4 verse 4 hanggang verse 9. Sundan niyo po ako sa aking pagbasa habang nakaupo kayo dyan. Ano? Meron po ba kayong dalang Biblia? Yan. Yung walang Bible, i-approach niyo ako mamaya. Bibigyan ko kayo. Kung gusto niyo Old and New. English o Tagalog. Bibigyan ko po kayo. Yan. Philippians chapter 4, verse 4 to 9. Nabasahin ko po sa English. Always be full of joy in the Lord. I say it again. Rejoice. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember the Lord is coming soon. Verse 6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Verse 8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Keep putting into practice all you learned and received from me, everything you heard from me, and saw me doing. Then the God of peace will be with you. Ang Diyos po ng kapayapaan, ang sumaatin ngayong umaga sa kapagbasa ng kanyang salita. Ito po ay pinamagatan natin magalak, pumanatag, pumayapa, at magkaroon ng malusog na isipan. Magalak, pumanatag, pumayapa, at malusog na isipan. Nasaan po tayo nung nagkaroon ng lockdown nung March 15 or 16? Na-experience niyo po ba kung nasaan kayo? Naalala niyo po ba? At hindi niyo malimutan yung araw na yun? Tama ba?
Meron po bang na lockdown na nasa daan siya? Nasa daan. Wala. Nasa bahay lahat. Buti na lang. Nasa bahay. Ako po ay nasa daan ng boundary ng Caloocan at Bulacan sa may 7-Eleven. Doon po ako inabot ng lockdown. Nakauwi po ako alas 3 ng madaling araw. Hindi ko makalimutan yung araw na yun. At nakwento ko na sa inyo kung bakit. No? Hindi kami pinapasok sa gate. Kailangan ko umikot sa Pampagita. Pagdating doon, kaya ayoko umikot doon, matraffic. Kaya hindi ko maisip nung panahon na yun, ano ba ang tamang pagbibigay ng direksyon. Ang lockdown ay 12 ng gabi. 8 o'clock, nasa gate kami ng Bagong Silang. Pababa sa De La Costa, hindi kami pinapapasok. Na-deprive yung aming kalayaan. Na-deprive yung aming pagnanais na mapuntahan yung 2 kong anak na nasa loob. Hindi raw kami pwedeng pumasok. Sabi ko, bahay namin na isa loob. Ba't ayaw niyo kami papasukin? Hindi nila malaman ang sagot. Wala pang 12 o'clock. Anong klaseng direktiba yan? Di po ba? Di ba nakakainis? Gagawa silang desisyon na sila lang ang akala nila, yun na yung desisyon. So, ginawa namin, bumaba kami mag-asawa, pwede bang dali namin yung pagkain namin? Pinapasok kami sa gate at may isang tricycle driver sumigaw sa akin, Pastor, dito na kayo sumakay. Kasi marami kaming dala. So, sumakay kami sa tricycle, nakauwi ka sa bahay kasi tricycle natin. At naisip ko, pagdating ko sa bahay, ano ang may problema? Yung sasakyan o kami? Ba't kami nakapasok? Tapos sasakyan na iwan. Hindi ko maunawaan. Tama ba? Hindi pwede pumasok ang sasakyan kasi may COVID. So, kailangan kunin yung sasakyan. Nakisuyo ako sa gasoline station. Buti na lang, kakilala ko yung parang nagbabantay doon, nakahero. Pastor, iwan nyo rito. Denied pa niya ako. Yung isa naming kapitbahay na papasok din, na hindi nila pinapasok, nakarating. Sabi ko, pwede ko kunin yung sasakyan ko. Bumalik ako. Umakit ako ulit sa gate. Sabi ko sa mga pulis, kukunin ko yung sasakyan, okay na ba? Pwede raw. Pero doon ka dadaan. Saan? Doon, sa may Sampaguita. Dito bahay ko, pababalikin ako doon dahil ayoko nga. Dahil ang dami ng sasakyan na traffic. Dahil mahabol sa lockdown. At inabot ako ng alas 3 ng madaling araw. Ito po ang narinig ko habang ako'y nandoon. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Nagpatayan na kami ng mga makina ng sasakyan. Ang dami ho namin. Ang mga tao'y naglalakad ng gabi na yon. Umabot ako, sabi ko, alas 3, alas 12, nag-lockdown. Patay lahat. Stop! Ang boundary ng Caloocan, Bulacan. Walang pwedeng pumasok. Grabe. Tindi. Lahat kami nagpatayan ng sasakyan. At ako nandun sa sasakyan, gina ako ng aircon, matutulog ako, ginawa ko, nagbukas ako ng radyo. Hanap ako ng istasyon around 1 or 2 ng madaling araw. Wala ng station maliban sa isang nagsalita. Sabi ko, kilala ko ito, nagsalita na ito. Itanong mo kay sino yun? Soriano. Buhay pa ng ang oras na yun, nagsasalita pa. At patuloy na nangangaral sa ayon sa gusto niya. Ako'y na-challenge. During the lockdown, may mga nagsasalita pa tungkol sa salita ng Diyos, pero alam kong malayo yung kanyang sasabihin sa ganung sistema ng pangangaral. Hindi ko naman siya kinukontra, pero bakit sa dami ng istasyon, siya ay mapapakinggan pa rin? Tunay na mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya lang kailangan nating malaman yung katotohanan ng kanyang salita. Hindi lang natin pinakikinggan o isinasangguni sa sino man. Meron tayong pananampalatayang hinawakan sa Panginoon, ito yung pananampalataya natin.
At alam ko yun yung pananampalataya ng bawat isa sa atin kung bakit yung mga iba nandito, nagulat ako kahit malayo ang bahay ninyo at kailangan yung maglakad dahil walang sarado ang gate dito, pinilit nyo maglakad para pumunta sa gawain na ito kasi meron na tayong face to face. Amen ba? Ang inyong excitement, pupunta ako kay Lord. Namiss ko yung fellowship ng mga kapatiran. Kahit meron kaming ganitong hadlang na hindi kami makapagsalita sa loob ng simbahan, gusto ko siyang makita. At pagpunta ko po dito, isang kagalakan na makita ko ang mga kapatiran na nawala ng matagal sa halos ilang panahon na tayo nagkakasama. Sa halos ilang linggo tayong nag-aaral na kayong salita at ang last na pinag-aralan natin, hindi ko makalimutan, ang iwalang ginawa ng Panginoon doon sa kasalan sa Cana. Tama ba? Na kumain tayo ng ice cream? Na binigyan lang tayo ng kapitbahay? Yung nagpipray ka, Lord, kahit maingay yung kapitbahay na ito, sumasabay sa aming pangangaral ng salita ng Panginoon, natututo kami, okay lang. Hindi natin sila sinasalungat. At hindi natin alam sa pagdating ng panahon, nagulat tayo ang tao ito na nag-iingay doon ay magbibigay sa atin ng ice cream. Unlimited ice cream. At sabi sa akin, Pastor, ano pa ang gusto ninyo? Lord, napaka mahiwaga ng iyong pagkilos. At kayo po yung mga nandito kaninang umaga. I was expecting a brethren, ang mga kapatirang malapit lang dito. Sad to say, they are not here. Natuwa ako doon sa mga naglakad ng malayo. Praise the Lord. May libre po kayong bigas mamaya. Alam mo, biyaya ng Panginoon. No? Pero it's my desire na sana marami rin tayo. Pero napipigilan yung bilang natin. Naunawaan ko. Kasi kailangan sumunod sa tinatawag na protocol. Pero ang protocol ng Diyos, huwag natin kaligtaan ang pagsamba at pagsama-sama upang mapalakas at palakasin ang ating pananampalataya dahil malapit na ang Panginoon. Amen ba? Hindi tayo pinipigilan lumapit sa Kanya. Pwede tayo pigilan ng tao, pero hindi ang Diyos ang pipigil para ang anak niya lalapit sa Kanya. Gustong-gusto ng Diyos na tayo kanyang mga anak ay lalapit sa Kanya kasi gusto niyang lumapit tayo sa Kanya. Wala siyang sinabing, get away! Lumayo kayo sa akin. No! Come! Come! Lapit! At kung ikaw ay lumalayo man, palalapitin ka rin ng Panginoon. Pero ito ang ginawa ng pangyayaring ito. Dahil pa natatakot tayo, doon sa mahawa tayo, lahat ba tayo rito ay suspect, kaya tayo may ganito? Nung nagpaalam ako sa barangay, sabi ko, mag-ano na kami. Alam mo naman ang protocol, Pastor. No choice, I have to submit. Okay lang, baka i-arrest niyo ako. Okay lang. Ang aresto sa akin, kumpare ko, barangay captain. Anyway, editing, no? Ganun talaga. Kailangan natin sumunod. Kailangan natin sumunod bilang mga mananampalataya. Kailangan natin gawin ang ganitong mga bagay. Pero hindi tayo nahadlangan. Amen ba? Hindi nahadlangan ang ating pagnanasa na makasamba sa Kanya. Tingnan po natin si Pablo sa kanyang pananalita na ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang unang sabi niya doon, magalak ka kay Lord. Magalak kay Lord. Sa English, always be full of joy to the Lord. I say it again, rejoice. Nasaan si Pablo dito? Nung sinabi niya, always, lagi, be full of joy. Kanino? In the Lord. I repeat, rejoice in the Lord always. Nasa kulungan si Pablo. His hands were chained. Dahil saan? Sa pangangaral kay Kristo. And itong tao na ito, na dating ang kanyang mukha ay magagalitin, ngayon nakangiti at sabi, rejoice.
Tingnan niyo yung katabi niyo. Ibaba niyo ng konti yung inyong mga face mask. Tapos ngumiti kayo. Ako, mahirap makangiti. Wala akong ngipin. Di po ba? Ang saya po ba? Tayo po ba ay nagre-rejoice? Nagagalak? Ang sabi ni Paul, rejoice. Alam niyo po kung bakit? Ang Book of Philippians ay sinulat ang tema, kagalakan. That's the topic of Book of Philippians, joy. Kaya sabi ko, Lord, hindi ba pwedeng itong Philippians ay Philippines? Sounds like. Kasi masayahin ng mga Pilipino. Amen ba? Kahit na meron pong nangyaring pandemic, masayahin tayo, di po ba? Nagagalak tayo. Naiinis, pero ando pa rin kagalakan. No? Kung kailan may COVID, ang daming nagtitiktok. Diba? Pero may COVID, masayahin na Pilipino eh. May galak, may tuwa. At bahagi ng isang Kristiyano, kagalakan, walang Kristiyanong nakasimangot. Hindi Kristiyano yan. Yung mukha mo laging nakasimangot. Eh sabi doon, the fruit of the Spirit is love, joy. Sinabi ba doon, murmur, magreklamo ka. Diba? Kaya bawal ang nakasimangot dito. Pakilagyan doon dito, Sister Ruth. Yan, malaking-malaki. Bawal ang nakasimangot. Kung meron yan sa mga government offices, dito rin lagyan natin. Ngiti ka lang, kapatid. Kasi hindi gusto ng Diyos na ikaw ay sumimangot. Ang Diyos natin ay masayahing Diyos. Amen ba? Galit lang siya sa kasalanan. Nagagalit siya sa kasalanan, di ba? Pero siya ay masayahin. Masaya ang Diyos, binigyan niyo ng ngiti ang Panginoon ngayon. Bakit? Nandito kayo eh. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. May kagalakan. At ang tema ng Book of Philippians is about joy. Kagalakan. Kagalakan ni Pablo. Why? Nung nakilala niya si Kristo, dati siya ay, anong buhay niya? Mamamatay, tao. Sino pinapatay niya? Pinapapatay niya? Mga Kristiyano. Ay galit na si Paul. The number one persecutor ng Christians. Bago pa lang yung church, itong si Paul gusto nang tapusin yung simbahan. Yung mga church ay wasakin na. Lahat ituturo niya, mga Kristiyano, at pinapapatay niya. Yan ang buhay ni Paul. Pero isang araw sa daan ng Damasco, siya ay nabago ng Panginoon. At yung dating galit sa mukha, pinalitan ng kagalakan. Kahit siya ay nakakulong, masaya si Pablo. Dahil siya ay nagulong dahil kay Kristo. Ang kagalakan, kapatid, wag nating aalisin kahit na may pandemic. No? Kahit anong sirkumstansya ng buhay natin, sabi doon, rejoice in everything. Always be full of joy in the Lord. In everything, kahit anong kalagayan, dapat makita sa mukha mo, masaya ka. Nagagala ka. Amen ba? Nakiisip ko minsan yung mga taong wala sa katinuan. At minsan pinagtatawanan natin. Dito mo, tumatawa. Oh. Wala namang pinagtatawanan. Kasi may problema sa isip. Pero alam niyo ba, na tayong mga mananampalataya ay tumatawa rin na minsan ikaw na mag-isa. Tama ba? Tapos may ginawa si Lord sa buhay mo, tatawa ka. Ang bait mo talaga lang. Kaya minsan di ka maunawaan ng tao. Ba't kaya tumatawa yun? Kasi naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Naranasan niya ang masiyahan. Na kahit maraming problema, nakatawa pa rin. Buti nga si Freddy Aguilar, tumatawa kahit may problema eh. Tawanan mo yung problema. Ang Kristiyano tumatawa rin. Nagagalak din kahit may problema. Amen ba? Hindi nakikita sa mukha. Kaya may mga Kristiyanong nilalapitan ng maraming tao. Gusto niyo bang maging malapit ang mga tao sa inyo? Kahit kaaway niyo? Lagi kayong umiti. Kung ang bulsal ng mukha niyo
ay laging pasungal at mga salitang hindi magaganda at hindi ka sasamahan, mabibilang ang kaibigan mo, hindi ka lalapitan. Bakit? Hindi ka kalapit-lapit. Lagi ka nakabusangal. Oo, pare-pareho tayo may problema. Sa panahon ngayon, pare-pareho tayo na quarantine. Tama? Pero ang iba ay ginawa lang positive ang buhay nila. Marami naging plantitos-plantitas. Yung mga hindi nagplantito, nagplantita, nagkakasya na lang sa platito. Walang mabiling tanim dahil mahal yung mga platito na lang. Diba? Marami ang nag-venture sa iba-ibang paparaanan. Hindi nila inisip yung ganitong pangyayari, mawala yung kagalakan nila. Ito ba magpapalaalis ng kagalakan ng mga Kristiyano? Hindi. Sabi ni Paul, dahil kay Kristo, because of Christ, kayo ay dapat maging masaya. At yun ay utos sa atin ng Panginoon. Hindi yun pakiusap. It is a command. Anong sabi doon? Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Hindi niya sinabing, pwede ba? Magalak ka? Hindi. Rejoice. Magalak ka. Di ba yung pinag-aralan niya sa Santiago? Consider it all joy when you face trials, suffering. Consider it joy. Lord, kagalakan ba? Ang dami ko ng pagsubok. Sabi mo rejoice. Ba't ako mapapatalo? Kaya po marami nagpakamatay ngayon sa panahon ng pandemic. Na-stress, na-depress. Ikaw ba naman ang mawala ng hanap buhay? Naunawaan ko yung mga nawala ng trabaho. Naunawaan ko yun. Ramdam na ramdam ko yan. Nung panahon na yun, sabi ko, ang naapektuhan nito, yung mga walang trabaho. Yung mga contractual, yung mga casual, yung pwedeng bigyan ng sweldo kapag papasok lang. Sabi ng iba, ang sarap na nasa gobyerno. Honestly, kahit di sila pumasok, may sweldo sila. Lalo na kung permanent employee ka. My wife is a government employee. Pero yung ba ang batayan ng kagalakan mo, okay lang. Okay lang na may pandemic. Basta kami, kumakain. Kasi may sweldo kami. Hindi Ang batayan ng kagalakan mo, hindi dahil may sweldo ka. Hindi dahil may pera ka nung nagkaroon ng COVID-19. Ang batayan ng iyong kagalakan, si Kristo. Kaya yung sinusweldo mo, kaya yung may pera ka, ibigay mo doon sa walang trabaho. Tapos babalik ko yung kagalakan sa iyo. Di ba ang sarap magbigay? Nagagalak ka, di ba? Na magkaloob ng biyaya. In spite ng pandemic. Nakakatuwa yung gano'n. Nakaka-bless. Kasi yung mga tao itong natulungan mo, sila rin yung magbibigay ng papuri kay Lord. Lord, totoong tunay ka sa buhay ng tao. Magalak tayo sa Panginoon. Pangalawa, huwag mabalisa, kundi manalangin. Huwag mabalisa, kundi manalangin. Hindi ko na ilagay yung verse dyan. Verse 6. Ayan, sabi po diyan sa verse 6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds sa iyong buhay bilang mananampalataya. Do not worry about anything because the peace of God will give you understanding. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Huwag mag-worry. Yung kabila nung don't worry, worry. Yeah? Yung joy. Kaya ka hindi magiging magalak kasi nag-worry ka. Sino rito hindi nag-worry, hindi nag-aalala? Walang exempted. Lahat tayo warrior, di ba? Alam ko, naunawaan ko yun. Nag-worry kayo ngayon. Ano kaya pagkain mamaya? May pansit kaya? May puto? Sana meron, Lord, para makakain ako. Sana merong may birthday ngayon, magdala ng pansit sa puto. Para, namin, lunch. Ay, meron na yung... Di ba nag-worry kagad tayo? Habang nandito tayo sa church, anong worry natin? Nung pumasok tayo,
Ito kaagad ang worry natin. May COVID kaya itong kumakamay sa akin? O kumakaway? Ha? Baka kumahawahan ah. Yeah. Baka ako magkaroon ng COVID. Ayoko. Di ba? Nag-worry ka eh. Pero ang sabi ng Word of God, do not worry. About what? Anything. Sa Matthew chapter 6, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakainin, iinumin, darabtin. Lahat ng ito ay alam ng Diyos. Physical needs. Eh yung merong infectious diseases na nakakahawa. Applicable pa ba yung word ni Jesus o ni Lord? Do not worry? Yes! Applicable! Ngayon, kung isang Kristiyano hindi matatag ang pananampalataya, hindi applicable sa yan. Takot ka. Kasi ang baliktad ng worry, fear. Kailangan kasing mag-ingat tayo. Tama. Pero ang Pilipino, kahit na wala pa infectious disease, malinis na yan sa kamay. At ang iba, naglalagay na rin ng ganito noon pa eh. Kaya kahit walang, di ba? I imagine, ang hirap pong mag-stay nito ng 2 hours na nakagayito. Ang hirap takpan ng ilong. Dahil ang hiningahan ng Diyos para magkaroon ng buhay ang tao, nostril. Ibig sabihin, very special kay Lord ang nostril ng tao. Kasi dito yung hininga niya. Ikaw cover mo. Sige nga, sino rito ang tatagal na hindi aalisin itong face mask ng loob ng 24 hours? Mahirap, di ba? Pero kailangan. Lalo na yung muna sa hospital. My sister is a nursing assistant sa Amerika. Kasama yung aking pamangkin dalawa. Nasa pareho silang hospital sa trabaho. Sabi ko, Lord, protect them. Kasi infectious disease itong tumama. Nakakahawa. At maraming mga narinig tayo, lalo na kung ikaw ay mahilig manood ng telebisyon, tataas ang iyong alta presyon. Iwasan na manood ng telebisyon. Wala kang marinig kundi cases. Matatakot ka lang. Ano dapat mong gawin? Palitan mo ng mga numbers sa Bible. Ito magpapalakas sa atin. Kaya sabi ni Paul, do not worry. Huwag kayong mag-alala about anything. Yung anything ba rito kasama yung COVID-19? Anyone say, hindi. Meron ba magsabing hindi? Sabi ni Lord eh, don't worry about anything. Ano man yan, huwag ka mag-alala. O kaya mong mag-personal hygiene, okay, that's good. Pero yung sumobra kang mag-alala, eh hindi na tama. Ang antidote, o yung gamot sa worry, alam niyo kung ano? Prayer. Ano sabi doon? But, instead, pray about everything. Don't worry about anything. Huwag kang mag-alala sa lahat ng anumang bagay, kundi mag-pray ka everything. Lahat ng gusto mong ipag-pray, sabihin mo na. Everything, pray. Don't worry anything. Pray everything. Bakit? There is a power in prayer. Sa prayer nga, nginig na yung diablo eh. COVID pa kaya? Natatakotin ang isang Kristiyano sa panahon ng pandemic kasi hindi nagpe-pray. Walang plan, walang panahon sa panalangin. Pray for everything. Mga kapatid, manalangin tayo. Ilang oras ka nanalangin? 1 minuto? Pagkakain lang? Ako, guilty po ako dyan. Alam ni Sister Myla yan. Alam ang buhay ng isang preacher sa bahay. Malalaman mo ang lakad ng isang Kristiyano, tanungin mo yung mga member ng pamilya mo. Kung lumalakad bilang Kristiyano, ang pamilya mo magsasabi kung oo o hindi. Kasi kita ka sa loob ng bahay. Pwede kang magaling salita.
Pero sa loob ng bahay, baka may problema ka. Hindi ka talaga lumalakad na katulad ng paglakad ni Kristo. Magaling ka lang magsalita. Pero wala yung your talk. Kung merong mga ngayon, ang tawag doon, surveying kaya ang mga bawat bahay ng Kristiyano. Tapos pupunta sa bahay. I-interviewin ng mga tao. Yung po bang ito ay born again? Po ba ang pamilya niyo? Opo. Ilan po rito ang nagmumura? Lahat. Kasama nga yung pastor. Ay. Ilan ditong butangera o yung mahilig sa chismis? Ba't ba yung magsisurvey na gano'n? Wala naman ba tayong mga Christian? O hindi? Ang dami nating pwedeng itinago, ang dami nating pinipace mask, ang dami nating nilalagay na maskara sa mukha natin pag pumapasok tayo sa church. Sa loob ng bahay, iba na ang mukha natin. Wala nang face mask. Naka-face mask pa rin ba? Wala na. Kasi yun na yung mukha eh. Kaya maganda pala itong, illustration No? Pagpasok mo sa church, sige, face mask ka na. Tago mo yung mukha mo. Mag-wear ka na ng mask. Kasi hindi mo talaga yung totoo mong buhay. Kunwari ka lang born again. Sa pool tayo lahat, di ba? Kunwari lang. Pero ang maganda dito, tayo po'y laging lumalapit sa Diyos. Di ba? Kaya don't worry. Pray about everything. Ako, tayo'y manalangin. At lagi tayong lumapit sa Panginoon. At sabi doon, maging mapayapa. Yun, yung kapayapaan ng Panginoon. Sa verse 7, yun ang ibibigay sa atin ng Diyos. At sabi doon sa verse 9, keep putting into practice all you learn and receive from me. Everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace be with you. Lahat ng ginawa ko, lahat ng sinabi ko, grabe si Paul, sundin ninyo. Do it. Keep putting it into practice. You learn from me. Receive from me everything you heard. Everything you saw. At ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa inyo. Pwede ba nating sabihin yun? Sa mga kapatiran natin? Mga kapatid, lahat ng nakita niyo sa akin, lahat ng ginagawa ko, lahat ng sinasabi niyo, gawin niyo rin. Hirap yata. Perfect ka naman. Sobra. Kung gano'n. Tama? Napaka-perfect naman ni Paul. Nasabihin niya ito, lahat ng aking sinabi, lahat ng ginagawa ko, gawin niyo. Ang lakas naman ng loob ni Paul na sabihin ito. Wala ba siyang kapintasan? Wala ba siyang kamalian? Hindi po masasabi ni Paul ito kung may naipinta sa kanya. Amen ba? Hindi niya mabibitawan ang salitang ito kung may kapintas-pintas kay Pablo. At ang gusto ng Panginoon, maging katulad tayo ni Kristo, example din si Paul. Aim niyo ba ngayong quarantine na kayo'y lalong maging katulad ni Kristo? Ini-aim niyo ba yun, Lord, habang ako'y nandito sa bahay, hindi lang ako magiging plantita o plantito. Gusto ko'y maging katulad mo. Ako'y magbibigay ng maraming panahon sa panalangin, magbibigay ng panahon sa pagbabasa ng iyong salita, magbibigay ng maraming panahon makadalaw sa mga kapatid, tumulong sa mga nangangailangan. Wow! Ganda. At yung buhay ko'y maging tama sa iyong harapan at sa harapan ng aking pamilya. At ang kapayapaan ng Panginoon, alam niyo po yung peace na yun, nararamdaman natin kapag tayo ay lumalakad ng maayos kay Kristo. May peace, may kapayapaan tayo. Pang-apat, malusog na kaisipan. Verse 8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thought what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable.
Think about these things that are excellent and worthy of praise. Marami po ang naepektuhan ang ating kalusugan. Pwedeng pisikal. Marami ang tumaba. Ako nakitang kapatiran dito. Nanaba. Na-quarantine eh. Kaya may nakita ko, pagka sumusobra ng kumain, ilalagyan na ng face mask eh. Tama na kumain na, tama na. Pero minsan, yung face mask, ilagyan ng square. Doon susubo. No? Kaya tumaba. Lumapad. Kasi nag-quarantine, nasa bahay lang. No? Sarap kumain. Umuulan. Kaya maraming mga bata ngayon, ang lalong tumaba. Physically. Kain ng kain. Marami rin ngayon ang may sakit sa daliri. Yung numbness. Dito. Kaya may nakita ko, ang pag-exercise na, pipindutin-pindutin to eh. Bakit? Marami ngayon, nagaganon. Akala ko noon, yung ganon, wiper lang ng sasakyan. Aba, mas mabilis pa yung ganon sa cellphone kaysa yung wiper ng sasakyan ko eh. Dati, dumadaan ako, bilis. Lagay mo sa number 3 pa. Kahit kaya ano kabilis yung wiper ko, sige, hindi kabilis yung ano yan. So, marami, no? Marami physically, magkaroon ng problema physically, tumaba, o anything. Pero dito, sinasabi ni Paul, yung mental health natin. Naalagaan po ba natin yung ating mental health? Yung kaisipan nating kalusugan? Mahalaga po ba yung mental health natin? Sa panahon ngayon, na nagkaroon ng pandemic, kung hindi matatag ang iyong isip, baka bumigay ka na. Lalo na yung mga OFWs natin. Di ba, ma'am? Ma'am Narisa, no? Ang hirap. Naranasan ko, bago kayo. Yung OFWs natin, napakahirap sa kanila nun. Stress na stress sila. But because yung mental health nila malakas, alam niyo, nagpapalakas sa mga OFWs natin, makita ko lang yung pamilya ko. Buo yung isip niya. Paano mo alagaan ang mental health mo sa panahon ngayon? Yung kaisipan mo. Bakit nilagay ni Paul na mahalaga yung ating kalusugan sa isipan? At ang sabi dito sa verse 8, and now, finally, parang kinukonclude niya yung sulat niya sa Philippi, sa church sa Philippi, no? Sabi dito, fix your thoughts on what is true. Ang iyong kaisipan, ilalagay niyo lang sa tama. True. Kasi may mga false. May false, ano nga eh, ano tawag? Fake news o false news. Whatever is true. Ano totoo? Totoo ba ito? Totoo ba ito'y naililipat sa ganito? Mga ganun. Ito bang COVID na ito na ililipat sa mata, sa gulong, sa sasakyan? Totoo ba ito? Pero hindi naman yung sinasabi dito, whatever is true, yung sinasabi ng salita ng Panginoon. The true about God's Word. Ito yung totoo at hindi pwedeng maging sinungaling ang salita ng Diyos. Pwede yung mga ganung bagay, pwede pa natin pagdebatihan. Pero the true Word of God is true. Whatever is true. Ano ang totoo? Yun ang dapat nasa isip mo. Yun ang salita ng Diyos eh. So, nung makinig ako ng madaling araw, sabi ko, hindi totoo ito. Kasi alam ko yung salita ng Panginoon. Ano pa yung isa? Whatever is true, whatever is honorable. Kagalang-galang. Honorable. Di ba yung mga congressman, saka iba, tatawagin, honorable. Diba? Kagalang-galang. Pag sinabing honorable, ano yun? Walang kapintasan. Kagalang-galang. Whatever is honorable, yun ang dapat iisip mo. Ibig sabihin, kung ano yung isip na makapagbibigay sa iyo ng kagalang-galang, yun ang ilalagay mo. Hindi ka gulang-gulang. And right, yung tama. Nandun na yung true, may honorable, and right. And then pure. Malinis. Right? True? Pure. Isa, pag nag-ano ako ng cellphone,
Basura to Hindi ito malinis. Alisin. Ang daming basura sa cellphone niyo Pwede niyo bang alisin na yan? Hindi na nakakatulong yan. Whatever is pure. Hanapin niyo yung mga makakapagdagdag sa iyo ng kaalaman tungkol kay Lord, tungkol sa kalusugan, sige, basa. Tungkol sa paano uunlad ang buhay, paano ang asenso, sige, basa. Yan ang ilagay mo sa isipan mo. Pero kung mga puro kalokohan ang mga kukunin mo at ilalagay mo sa isip mo, mahirap yan. Magiging, anong isip mo? Hindi pure. Anong kabaliktaran ng pure? Anong tawag doon? Hindi siya malinis, kundi siya ay marumi. Diba? Pure and lovely and admirable. Dapat maging laman ng iyong isip ang bagay na marangal, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Diba? Kapuri-puri. Admirable. Yung bang isipan natin, nababantayan natin? Ang hirap bantayan ng isip. Ngayon pa lang, iba-iba na yung naiisip nyo. Hindi ko nababasa isip nyo. Pero ang hirap bantayan yan. Ang hirap maglagay ng mga bagay sa isip natin. Pag hindi natin binantayan, yun ay magiging problema ng kabuuan ng buhay natin. Kasi yun na nasagap na isip natin Kaya ang dapat, kung pwede, halkalin natin isip natin. Huwag naman gagawin ninyo, tututin nyo yung isip nyo, no? Itaktak ninyo yung mga bagay na mga impure thoughts sa isip nyo. Alisin mo na. And then, pasok nyo yung mga bagay na marangal, malinis, kaibig-ibig, kagagalang-galang. At ang salita ng Diyos, ang number 1 doon. Puruin mo ng kagalang-galang at malilinis na bagay ang iyong kaisipan. Ano po ang ating katapusan dito? Sa panahon ng pandemic, ng kagalakan, kapanatagan, kapayapaan at malusog na kaisipan ang makita sa ating mga buhay. Purihin natin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat. Kami po ay natuto ng iyong salita sa tulong po ng Banal na Espiritu na nagtuturo sa amin. Ako po ay tagapagsalita lamang. Hinahayaan ko ang Banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa na nasa atin ngayon. At siya ang magpadama ng katotohanan ng kanyang salita sa pamamagitan ng mga narinig natin sa umagang ito. O Diyos, marami pong salamat. Purihin ang iyong pangalan at samahan mo kami patuloy, Panginoon, sa mga darating pang araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.